Linyo mga idol nandito. Hindi ko inaasahan na pumunta po siya dito ngayon sa ating sakahan kung saan tayo nagtatanim at nagtatrabaho sa kukumbiran po natin. Kaibigan, Linyo, kumusta po? Ano po ba ang impormasyon na naman? Ha? Salamat. Guys, ito po ang sinabi ng ating kaibigan. Pakinggan po ninyong babala ni kaibigan ha. Kasi yung pumasok sa kanila na impormasyon doon sa kanilang kaharian na hindi clear. Mayroon po nag-chat sa atin na doon po sa ibang bansa ngayon, grabe po ang baha daw doon sa Hawaii at saka doon sa Australia. Mayroon po doon bagyo na paparating. Oo nga, ipinapaabot po ninyo kaibigan ng isang araw. Na guys, pinapahanda tayo. Sa lahat po ng makapakinig sa ating video, ipinapahanda po tayo ng kaibigan na po natin ngayon mga idol dahil po sa nangyayaring digmaan. Tapos mayroon pa silang nakitang sakuna mga idol. Sana hindi ito sasabay mga idol. Kaya nasobra na po talaga ito kapag sumabay pa itong sakuna. Parang pinaparusahan na po talaga ang mga tao. Sus. Kaya pala mga idol, napasugod si kaibigan. Sa ngayon, nakita ng ating kaibigan, masama talaga ang lagay po ng ating panahon dito sa Mindanao at saka yung nangyayari sa ibang bansa tulad po ng digmaan. Kung magpapatuloy itong sama ng panahon natin tapos may nakakabahala pang nangyayari at mangyayari pa dito yung kinatatakutan natin na nuclear mga idol, tandaan po ninyo, nakita ninyo ngayon posibleng sasabay po ang sakuna at yung digmaan na to, sasabay sa digmaan itong sakuna. Kaya maghanda po tayo mga idol. Kung ano man po ang magandang gawin, gagawin na lang po natin. Pero kaibigan, ano po ba talaga ang nakikita po nyo dito sa sakuna? Bakit po ninyo na sabi na masama ang lagay po ng panahon namin dito? Tama ka. Oo, may part po na nag-ulan po dito sa amin. Grabe po. Itiit. Sabi ng ating kaibigan mga idol. Tandaan po ninyo noong nangyari ang malakas na lindol, 7.6, 7.9 at 6.9 magnitude sa Cebu at dito sa Mindanao 7.6, 7.9. Tingnan po ninyo. Ganito po ang itsura po ng panahon. Guys, maghanda tayo mga idol dahil hindi lang sakuna ang ating paghandaan kundi pati yung digmaan na to. Hindi pa natin alam mga idol kung ano po ang takbo ng utak ng mga presidenteng ito. Oo, salamat guys. Sinabi ng ating kaibigan na maghanda po tayo sa posibleng mangyayari tungkol sa supply ng kuryente. Kasi marami po ngayon ang nagpaabot din na 3 months mawawala daw ang kuryente. At mayroon pang mawawala dito sa city yung mga tubig. Dahil po ang tubig ay nakabase din po doon sa kuryente, di ba? Alam po ninyo mga idol, kapag brown out talaga yan. Tapos nakakabahala dito pag mawala ang signal o connection, posibleng marami pong mangyayari po. Ano na kaya ang gagawin natin? Mas lalong maraming tao mawalan ng trabaho, mawalan ng pagkain, mga idol. Tulad dito sa amin mga idol, lahat po mga tao dito nagsasaka din. Sayang lang kaibigan, tama. Sayang lang yung iba kasi iniwan po ang pagtatanim ng mais. Oo nga, sa sobrang mahal ng bilihin ng abono, brato, mura ang bili. Kaya ito, pinalitan po nila ng mga saging, mga kabindis, niyugan. Kaya napakaraming mga sakahan dito ng mga palayan mga idol ay wala ng tanim na palay kundi pinalitan na ng mga mais at mais yung lubi, niyog at saka saging. No? Kailangan po talaga natin ngayon magtanim na dahil hindi na po natin alam kung ano ang mangyayari sa mundong ito. Mayroon pang sakuna na sasabay sa kaguluhan kasi ang sign po ng ganitong panahon mga idol, posibleng mangyayari yung mga lindol na kinatatakutan
ng P-box tulad po ng The Big One. Mga idol, tandaan ninyo ito. Sinabi ninyo, pumunta po siya dito mga idol para maghatid ng mga impormasyon dahil po ipinapakita po niya sa atin ang nangyayari noon at ang nangyayari sa ngayon. Tingnan po ninyo ang panahon dito mga idol, walang ulan. Ilang mag-isang buwan na, kaibigan. O sige. Guys, ito ang sinabi ng ating kaibigan sa lahat po ng mga Pilipino nating kababayan. Maghanda po tayo ngayon sa anumang mangyayari sa mundo. Dahil hindi pa humupa ang gulo sa Middle East at lalo na pahirap po ngayon dito sa Pilipinas mga idol dahil sa sobra po mahal na gasolina at sobrang mahal ang mga bilihin tulad po ng bigas. Dati 1.1 lang po ang bigas po ng kalahating sako, ngayon 1.5 na mga idol. Tandaan ninyo ang mga babala ng ating kaibigan, ang tubig madali lang yan. Hukay po tayo mga idol para mayroon tayong mapagkunan sa sunod kasi mawawala talaga. Yun po ang totoo. Swerte po ang mga nakatira sa bundok dahil unlimited ang tubig po doon sa mga balon. Ha? O sige, guys, si Linyo aalis na daw. Nagmamadali. Maghanda na lang po daw tayo sa anumang mangyayaring sakuna na sasabay sa kaguluhan mga idol. Parang nakita ni Linyo, parusa na ito sa mga tao na gumagawa ng kasalanan. Kaya pasensya na mga idol kung bakit napunta si Linyo sa atin dito. Kasi nagtatrabaho tayo, nakarelax na lang kasi nakipag-usap dahil nakita po nila ang babala na posibleng sasabay po ang kalamidad sa gulo. Kaya ngayon doon sa Hawaii grabe daw ang baha. Ito po yung hinulaan ng ating kaibigan, medyo hindi daw clear. Ito pala ang ibig sabihin yan.